Kasi mahilig ako sa hayop, bata pa lang, bro. As in, pusa, aso. Turning point for me, bro, nung yung sister-in-law ko, may kambing sa bakuran. Sorry sa lako yun. Tong kambing na to. May kambing, pre. Dapat lulutuin nila. Eh, umiyak yung pamangkin ko. Ayaw lutuin. Naging alaga nila. Napamahal sa kambing. Curious lang ako. Nilapitan yung kambing. Hinimas ko. Pare, pagkatapos nun, ayaw na akong tantanan. Every time dumarating ako, bakit? Ayaw na matulog ng mga tao. Nagpalit ka na ng uwi para walang traffic. Pagdating mo sa kalsada, ganun pa rin. Kaya naiintindihan ko ba't ka nasa Mindoro ngayon, bro. Serbisyo ko na sa Manila yon. Kung nilalang lang yung Maynila, ganyan na siya. Bigat, ang daming tao. Kaya ito, part ng success, sinasabi sa kanila. Kasi puro kayo benta, puro kayo presentation, di kayo kumakain ng tama. Gulat ka, stress na stress ka na. Kasi pagod ka na, wala ka pang benta. Tapos, hindi maayos yung pakiramdam. Ikaw naman tatanungin ko, I think we all want financial freedom. Paano mo yun naabot? Hi guys, what's up everyone? And so today, grabe, nandito tayo ngayon sa Antipolo together with, kung napanood mo na, at sigurado ako napaiyak ka din. Okay, walang iba, ang Lodi ng Bayan, di ba? Pepe Herrera, nandito tayo ngayon kasama si Brother Pepe. Siyempre, di ba? Grabe. Nakaka-excite kasi today we're gonna be talking about a lot of things and siyempre, makilala natin si Pepe, di ba? Makapag-share sa atin ng mga things na gusto niyo ring malaman, di ba? About sa kanya. So, I'm very excited today kasi this is our first time na makakasama natin si Pepe sa podcast natin. Okay? So, brother, thank you na. Ngayon pa lang, sigurado ako mag-enjoy itong mga to sa kwentuhan natin yan. Ako din, mag-enjoy ako, coach. Yan. For sure. So, siguro maganda, tanongin muna natin, no, si Pepe, kung ano ba yung background mo before, Pepe? Saan ka ba originally nagstay or nakatira, and then I think nag-UST ka, di ba? Yes. Parehas tayo. Yes, UST. Tomasian. Sa lahat ng Tomasian dyan. Tomasian. Yes. Ako, nakatira ako sa Caloocan originally. Caloocan. Ayun ang ancestral house namin. Yes. Sa 10th Avenue, sa Monumento, malapit. And then eventually, nag-transfer kami sa Fairview. Sa Fairview, Caloocan to Fairview. Isipin mo, mula Fairview, pumapasok ako sa UST. Oo, So, layo para ako nun, pumunta ng Batangas. 2 hours 2 biyahe mo? hours, minsan 3 hours, di ba? Paggising mo, nandun ka pa rin sa biyahe. Yun, Okay. yun ang childhood ko. Okay. And then, nakita kong tinayo yung SM Fairview, naging second house namin yon. Hanggang sa napagod ako sa traffic. Lumipat ako sa Teachers Village na. Okay, sa QC. Yes, QC Alright. boy na. Solid North. Oo. Nagstay ako doon mula 2010 onwards hanggang sa mag-graduate ako sa UST. Tapos, doon ko na nakilala yung misis ko Yun. sa Teachers Village. Taga doon din siya. Taga QC din. Yes. There was one time, pinuntahan ko yung high school friend ko kasi heartbroken ako. Pinuntahan ko sa bahay niya. Visual artist. Fan ako ng artwork niya. Alright. Kaya ako maraming tattoo kasi gusto ko yung tinatato yung mga artwork ng mga kaibigan ko sa akin. Yan. So, pumunta ako sa bahay niya, si Lloyd. Tapos, sabi niya, halika nga, sama ka na lang sa akin. May lakad ako. Punta ko yung mga kaibigan kong visual artist din. Pinuntahan ko. Tapos yun, nakilala ko si Sam. Yun. Tapos, may boyfriend pa siya noon. Nakakaibigan ko din. Tapos, nag-enjoy ako sa company nila. Kasi first time kong makakilala ng mga introvert na marunong makinig. Sabi ko, hala, may ganito pala yung nakikinig lang. Yung pwede ako magkwento. Akala ko therapist lang yung ganito eh.
So, ikaw yung makwento. Oo, tas sila yung nakikinig alam mong nakikinig ng mataimtim. Yes. Yung nakatingin sa'yo, iniintindi yung sinasabi mo. Yes. So, it was very nourishing for me. Lalo na, alam mo naman, sa mundo namin, may times it can be very toxic. Yes. Di ba? So, it's very refreshing na nakakilala ko ng ganun. Nakakilala ko Meron ng mga nakikinig sa'yo. Yes. Oo. Tapos, regularly na ako pumupunta sa kanila. Kasi may food business si Sam na. Pinasa ko na, pre. May food business siya. Maganda yan. Pero nung time na to, private dining pa. Okay. So, alam mo yung mga nauuso sa ibang bansa na gusto mo ng privacy. Okay. Gusto mong kumain, ayaw mo magluto, pero ayaw mo din sa restaurant. Kasi gusto mo yung walang ibang nakakakilala sa'yo. So, yun, private dining yung business niya. Okay. Mga 4-course meals. Doon sa Teacher's Village. Teacher's Village. Okay. Sa bahay niya mismo. Madaming yung restaurant doon, no? Oo, sobrang dami. Na matao. Oo, matao. Gusto ko ng privacy. So, asartalo ko kay Mrs. ngayon kasi doon ako nagdadala ng date dati. Yun. Sa bahay niya. Pag tumasyan talaga. Wala na akong may tatago. Wala na akong may tatago sa kanya. Okay. Which I think is also good kasi we're very honest with each other. So yun, yung private dining business niya, meat pa ang sinaserve niya noon. Okay. Brother. Tapos, we lost touch. Nag-reconnect kami. Single na siya. Yun! So, light bulb. Ayun na, we reconnected noong 2019. Ever since, we were inseparable na. Nice. We're always, 2019, so... 2019, right before pandemic. 5-6 years. Yeah, 6 years na. Akalain mo, di ba? So, hindi ko na malayan kasi before her, laging hindi tumatagal ng 1 taon yung relationships ko. Talaga? Wala akong idea ng long term. Gano'ng karami ba yan? Hindi. Yan binibilang yan. Sige. Pero yun yung kabataan natin eh. Oo. Acceptance. Tama. Tapos eventually, I met her. Nahanap ko, palagay ko yung katapat ko. Okay. And then, nagkaroon na kami kagad ng anak. After ilang months, boom, Payapa. Firstborn namin. Tapos, nung buntis siya kay Payapa, kasi interior designer din siya eh. Tapos, mural artist din. Oh. Na-expose ako sa arts dahil sa kanya. Ang problema kasi, pag visual artist ka, for example, nag-mural ka, spray paint. Okay. So, toxic yung amoy. Tapos, kung interior designer ka, sa construction, toxic din yung semento, din pintura, buntis siya. Yeah. So, nagkasundo kami na lie low muna siya doon. Anong gagawin niya? My wife is a very empowered woman. Gusto niya, gustong-gusto ko yung sinusuportahan yung pamilya ko. Pero, I also support her kung gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Diba? She's very, driven. Yun. So, from visual arts, bumalik siya sa culinary arts. Nice. Nag-pandemic, hindi siya pwede mag-private dining. So, you mean, bro, nag-aral siya ng culinary din? Hindi, bro. Kapampangan lang. Gifted lang talaga. Yan ang mga paborito ko sa mga Kapampangan. Oo, bro. No offense sa ibang probinsya, pero ako para sa akin, one of the best dishes. Isa sa mga pinakamasarap pagluto, mga Kapampangan. Galing talaga. Kasi sakto yung timpla. Yes. Di maalat, di matabang, sakto. Yun. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Yun. So, hindi siya pwedeng mag-private dining. Gusto niyang ibalik yung namnam sa food delivery. Yun. Naging food delivery business siya. Tapos nung una, sa mga kaibigan lang niya. Hanggang sa word of mouth, kumalat, bro. Hanggang sa lumaki siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng isang sponsor na yoga teacher tsaka doktor. Maraming kliyente yun eh. Yeah. So, dumami hanggang sa nagkaroon siya ng mga cancer patients. Nice. Na pupunta sa kanya. Ang kagandahan kasi, bro, kasi dati, nung private dining pa, meat ang sinaserve niya. Tapos nung nagkakilala kami, nalaman niya na vegan ako, na-curious siya. Inaral niya. It made sense to her na it's the healthiest way of living. So, nauna ka? Nauna ako. Okay. Actually, hindi vegan misis ko. Oo nga. Pero transitioning siya. Okay. Para kasi sa kanya, kung ini-embrace yung plant-based lifestyle. So, cruelty-free of living. Yes. What is the most cruelty-free of living? Plant-based. Plant-based. Nagkataon lang, kasi kumakain siya ng karne,
gusto niyang pasarapin yung mga pagkain na may enjoy din ng meat eaters. Perfect setup eh. Kasi kami naniniwala kami bro, we have to be very inclusive. Hindi mo pwedeng husgahan yung kumakain ng karne ng pasama yan. Oo, tama, tama. Lalong sasara yung isipan nila. Tama, no? Diba? So, let's allow each other at your own pace. Try mo lang muna. Ang dami nag-try. Ang dami nasarapan. Na-convert. Oo, dami nang na-convert. Talaga? Kung hindi man na-convert fully, mas marami na yung gulay sa isang week. Bro, itong iba hindi kumakain ng gulay at all. At first. Oo. So, hindi sila kumakain, tapos bigla silang nag-plant-based. Nasarapan pala sa gulay. Well, ayun. Actually, ang gulay kasi bro, depende rin talaga sa luto. Yan. Kasi meron, kunwari yung ampalaya, di ba? Pag masarap yung ampalaya, kung masarap yung luto ng ampalaya. Yes. Pero pag hindi, ampait talaga eh. Wala. Hindi mo maitatago eh. Mapait siya. Mapait. Kaya, grabe, no? Ngayon ko lang narinig na mas nauna ka pala. Yes. Plant-based. 2017. Nasa probinsyano pa ako. Talaga? Na-convert na ako sa pagiging Pero, vegan. if you don't mind me asking, bro, bakit ka nag-decide mag-plant-based? Or what encourages you to shift sa plant-based? Yung ganyan tanong, isang oras yung sagot ko dyan. Pangilang episode we have all the time, bro. Hindi, pero nagsimula sa curiosity lang. Kasi yung dalawang kapatid ko, naging vegan bigla. Alright. Inaasar ko pa nung una. Nag-vegan, sarap-sarap ng chicken, te. Oh, yeah. Tapos, nagkataon, pati yung first handler ko, si Janice, sa ABS, vegan. Okay. Tapos nagpo-post siya about it. Okay. Ako, bilang curious boy, binasa ko, pag nag-aantay sa shoot, nabasa ko. Tapos, sabi ko, habang binabasa ko, teka lang, parang it's making so much sense Kasi mahilig ako sa hayop, bata pa lang, bro. As in, pusa, aso, palaka, lahat. So, it made sense to me na nung turning point for me, bro, nung yung sister-in-law ko, may kambing sa bakuran, sa Ilocos. Ay, sorry, sa La Union. Tong kambing na to. May kambing, pre. Nakatali lang doon. Tapos nalaman ko, dapat lulutuin nila para sa birthday ng anak. Sa pamangkin ko. Birthday ng pamangkin ko. Umiyak yung pamangkin ko. Ayaw lutuin. So, naging alaga nila. Napamahal sa kambing, bro. Napamahal, pare. Bata yun eh. Malamang, di ba? Tapos, na-curious na ako. Nilapitan yung kambing. Hinimas ko. Okay. Pare, pagkatapos nun, ayaw na akong tantanan. Malambing din. Every time dumarating ako, tapos gaganyan yung ulo niya para magpahimas. Doon ko nakita na, parang wala siyang pagkakaiba sa aso sobrang hilig ko sa aso So after nun, di ko na makita yung difference. Ng kambing, ng aso, ng baka, ng baboy, ng pusa. Same, no? Yeah. Solid. Bro. So lahat ng nakakaramdam. Doon ka nag-decide talaga na parang mas gusto mo na. Yes. Kumbaga, hitting two birds with one stone Healthy lifestyle and then cruelty-free living na pagmamahal sa hayop. Nice. Basically. Yun. Actually, yung gusto nating i-share ngayon sa mga followers natin, bro. Actually, ako, I'm starting already to feel like going into really health and wellness talaga. Na especially sa fitness, importante na ako na nakikita ko kasi yung benefits and long-term effect kapag hindi ka fit and healthy. Yes. Kaya ang ganda nung topic natin today kasi I think it's one of the best things na pwede nating gawin while we're still at our age, right? Yes. No? Kasi magtanim ng magandang binhi. Oo, diba? Since 25 pa lang tayo, 26 ka ba? Mga ganun. Actually, nakaka-amaze kasi nalaman ko, UST din si Pepe. Yes. Kaya, at nag-abot kami sa UST before. Pero anong college ka nun? Conservatory of Music. Conservatory of Music. Ako naman nasa Commerce. Yeah. So, AB Building. Yes. Andun yung mga favorite, mo. I had an ex-girlfriend na taga AB Building. Marami yata may ex sa AB, bro.
Siguro. Kasi friendly sila eh. Friendly Hello kayo sa eh. mga taga-AB dyan. Friendly kasi kayo eh. Oo. Nagkakaroon kami ng mga entrepreneurial program na magbebenta kami ng kung ano-ano sa iba-ibang colleges. So, yun yung chance namin ma-meet yung ibang colleges. Yan. Networking. Yes. Maganda, di ba? So, solid. Ganda. Kasi, ako naman, na-encounter ko yung plant-based sa Netflix. Okay. Nagpapahinga ako one time, madaling araw. Kasi ngayon, parang gusto ko nanonood na lang ng movie after all the meetings, Same. movies. Same. So, yun, nakapanood akong documentary ng plant-based. Anong title? The Game Changers? I think. Nakalimutan ko eh. Pero I think that's the only plant-based dun eh. Hindi, meron pang iba. Meron pa pero ba? yung pinakamaganda para sa akin, yung The Game Changers. The Game yung Changers. siya, produced by a former UFC fighter. Alright. Tapos, isa sa mga producers din sila Arnold Schwarzenegger. Okay. Tama ba? Schwarzenegger. Tsaka si Jackie Chan. Okay. Tapos bro, paborito ko yun kasi, kung yun man ang napanood mo paborito ko yun kasi mula sa perspective ng isang atleta. Yes. Kasi isa sa mga misconception about veganism, manghihina ka pag gulay lang kainin mo. Bro, Correct. ang dami niya dinebunk ng myths. Actually. Kasi, una, mga gladiators pala natin dati, ang power food, grains. Pangalawa, ang world's strongest man alive. Yes. Sa Guinness Book of World Records. Yan. Yun. Vegan pare. Yes, vegan. Tapos mga forest ranger na sobrang malalakas, may isang interview vegan din. Pinakatumatak sa akin sinabi doon. Nitong forest ranger. Sabi niya, ganito lang yan, isipin yung perspective. Kung palagay nyo manghihina kayo pag gulay kinain nyo. Kami kasi mas lumakas kami. Isipin mo sa mga hayop. Isang pinakamalakas na vegan, gorilla. Saging kinakain, di ba? O kahit anong gulay. A gorilla can rip you apart in 2 seconds. Ganun siya kalakas. Tama eh. Di ba? Tsaka ako bro, personally, naramdaman ko na mas lumakas ako nung naging vegan ako. Talaga? Bro, kasi... Paano? Sige nga. Curious ako dyan. Di pa ako na-transform eh. Okay. Feeling ko after this podcast, mata-transform ako. Ito na lang. Sinong gusto kumamon sa akin sa paano? Hindi. Pero kasi ito. Labas. Hindi, ayoko naman may mapahiya sa'yo. Hindi, pero kasi, ito, sa barkada ko, high school. Pagka nag-happy-happy kami, inuman, may birthday, pagka medyo may amat na, ang trip namin gawin, punong braso naman. Okay. Test mo lang yung strength mo, di ba? Healthy na feeling good of your strength, di ba? Sa man. Pare, nung hindi pa ako vegan, natatalo ko lang sila sa kaliwa. Kasi kaliwete ako eh. So tatalo nila ako sa kanan. Sige, para patas, kaliwa naman. Sila matatalo. Okay. Bro, yung mga nakakatalo sa akin sa kanan dati, nung naging vegan ako, hindi na nila ako matalo sa parehas. Seryoso? Seryoso, bro. Sisigaw lang ako ng gulay power! walang literally workout na todo yan. Walang meron naman. Hindi pa ako regular na nag-workout. Pero during this time, ako, swimming. Basketball. Solid. Kasi, pero ngayon, gusto ko na rin mag-workout. Common misconception, pagka naggulay ka lang, nag-veggies ka lang, hihina ka eh. Kasi pumapayat. Yes. Pumapayat. Why? Kasi natatanggal yung excess fat. Yun. Kumbaga, itong state ko ngayon, ito talagang natural state ko eh. Alright. Featherweight. Nang walang masyadong fats. Kasi bro, nung nag-workout ako dati with all this energy, protein drinks, nag-gain ako ng 10 pounds, naging 145 pounds ako. Na-hit ko yung ideal ko. Okay. Pero bro, ang bigat ng pakiramdam. Hindi siya ideal pala for me. I was trying to fit in dun sa kung anong palagay kong gusto ng society. Pero hindi. I have to embrace na naturally, 135-pounder talaga. Okay. Based din sa bigat ng buto ko. Yun. So, ngayon, hindi pala siya nasa timbang. Hindi dun mababase yung lakas mo and stamina. So, mas feel mo ngayon na mas magaan ka, mas na-enjoy mo yung... lighter. Nice. Kasi iba light lang, pero hindi strong eh. Iba naman, strong lang, pero hindi light. Galing. Kasi, imagine mo, the strongest man alive is vegan or plant-based. Yes. Galing. So,
Siguro maganda bro, matikman natin yung ano mo. Ayun no? na nga, inaantay ko kita. Nagugutom na rin ako eh. Kasi medyo gutom na ako eh. O kasi maunahan tayo ng langgam mo. Sa sobrang kwentuhan natin, parang napagutom ako sa kwento mo eh. Teka, Ayan, tataboy ko lang may tong... dala ka dyan na mga... yun na, nag-i-enjoy na yung mga langgam sa gilid-gilid Oo. Pero wala, hindi Parang maumapot. kasama yan bro. Ito, patunay yan na masarap. Kahit langgam, nasa Ay, grabe sarapan. guys, oh. So, ito yung garlic parmesan wings na gawa sa cauliflower. Cauliflower. Favorite. Perfect pulutan. Gusto ko to, ginigisa. Pero ngayon, ito naman matindi. ang tinatawag nating vegan sisig. Wow. May Na- sisig. Yaman, mushroom and tofu based. Sisig. Tapos may garlic sauce na purely plant-based. Sisig tayo. Ah. Grabe, may kakilala ako, may favorite sa sisig. Sino? Yung isang leader ko na malakas uminom. Ayan, Favorite. sakto, di ba? At least pulutan mo. Yan, healthy. no, healthy. And finally, ang ating mushroom risotto. Mushroom risotto. Grabe, guys. Iba to, kakaiba. Yan. Oh, guys, pag nakita nyo to, ma-amaze ka. Ito na rin. Ilabas ko na rin yung... Hindi to galing sa Chibo, nire-recycle lang namin yung paper bag. Yan. Sayang eh. Tapos ito, kung gusto mo lang ng ibang kanin, this is just brown rice. Alright. Yes. So, yan, no? Grabe. Tsura pa lang, bro. Parang naka-convert na. Coach, okay lang ba if I can lead the prayer? Yes, please. Salamat po. Kainin na natin to. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain na to na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you for the good energy that our body will receive because of this healthy food. And thank you for all the nutrients that our body will receive because of this food. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through your mighty name. Amen. I love you, God. Amen. Nabubulol na ako sa gutom. Yan, sarap. Yan. Guys, itsura pa lang. Kung ikaw, Yaman. nako, grabe. Tikman na natin to. Coach, ikaw na bahala kung anong gusto mong Hindi, unahin. kasi Mauna ka. yung una kong food trip na ito, na-amaze ako eh. Kasi, grabe talaga guys. Hindi mo ma-imagine na plant-based lahat or plant lahat ng kinakain mo. Kasi may yung feel na kumakain ka ng meat nandun din. So, I'm excited for this. Actually, Coach, sobrang sarap sa pakiramdam na makita yung mga kaibigan ko na meat eaters na nasasarapan sa ganitong pagkain. Oo. Nasa luto din talaga. Ay, by the way, itong container pala provided by Econest or Ako Packaging. It's made out of sugar cane. Alright. As compostable. Lubog mo lang sa lupa, punit-punitin mo, pataba na sa lupa. Talaga? Yes. Galing. So, yun. Guys. Advocate din ako ng circular economy. Na walang waste. Lahat napapakinabangan. Nice. Sa mga dyan, mga may food business dyan, guys. Mag-convert na kayo. Actually, marami na sumusuporta na to eh. Sana dumami pa. Grabe. Ika na, Shin, Daniel. Naka-set up naman yung camera eh. Pwede na kayong kumuha dito. Grabe ta. Bro, baka di umabot ng 5 minutes. Ang sarap. Diba? Ayos? Cauliflower pa lang yan, bro. Ang sarap. Kaya, number 1 fan ako ng Nam Nam Sam. Yun yung nakalagay sa Instagram account. Nam Nam Sam yung pangalan ng Guys, business. Nam Nam Sam On Instagram. Yes, follow nyo. Hmm. Okay, ipapakita namin dito sa video yung yung page nila Pepe and ni Sam, 'di ba, sa video IG. natin sa IG. Yes. Gusto kong sabayan na ito. Gusto kong tikman tong risotto. Mushroom risotto. Ito bro, rice to. Yes, it's just Brown brown rice rice din. na... Kasi pinagtatalunan namin ni Jeho kung ano yung rice eh. Sabi ko, I think it's just brown rice kasi medyo yung texture niya pang brown rice. Amaze ako dun sa talong na sarap. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun eh. Kasi puro gourmet yung pangalan ng mga dish ng Nam Nam Sam eh. Yes? Sarap. Yes? Parang wala na.
Mahihirapan ito yung gumagawa ng pagkain sa akin. No, kasi, ang challenging kasi sa plant-based, bro, ewan ko, baka may ma-share ka lang din. Kasi yung iba baka gusto, pero baka nahihirapan sila mag-isip kung paano i-prepare or what, diba? Parang, baka dahil doon, diba? Meron ka bang idea kung paano sila mas easy access sa plant-based? Okay. Yung misis ko, I think, si Sam, pinubuhay niya yung isang website niya ba? O basta isang site sa internet kung saan binabahagi niya yung ingredients, how to make. So my wife is very generous in sharing. Oh, yeah. Kasi para sa kanya, hindi niya kailangang sarilinin. Diba? Kung kaya mong gawin on your own, do it. This food, yung food delivery, it caters to people na walang panahong magluto. So, Present. Yun. Diba? Pero if you have busy the time lifestyle. to cook, go. Cook your own food. Ang hirap magpaka-healthy sa mga busy, di ba? Aminin nyo. Ang hirap magpaka-healthy, kumain ng healthy sa mga busy. So ako, I'm challenging myself ngayon, bro, na magbabaon ako. Nagbabaon ako. Kaya lang pag nasa restaurant ka na kasi, nandiyan na yung food, di ba? Parang minsan, ang hirap din na hindi ka umorder eh. So, unlike ito, when you have this around you na dala-dala mo, guys, grabe, sarap. Yun na nga. Hindi nakaka-guilty. Tsaka, ano siya eh, for me, it's redefining comfort food. Yes. Diba? Kasi, minsan, sa kasamaang palad na kukonect natin yung comfort food to unhealthy food. Yes. Diba? Actually. Pero hindi naman kailangan. Diba? Pwede naman maging masarap pero healthy eh. Correct. Ito yun. Naiingit ng Shin by now, for sure. Sobrang gusto nang kumain yan. Ingit na siya, I'm sure, right? Grabe. Tsaka yung pantog ko, ingit na pumunta sa CR eh. Iilang ako. CR ka muna, bro. Guys, solid to. Siguro maganda samahan natin to ng drinks, no? Kasi baka mabulunan tayo eh. Paabot nga ng drinks. Ano na meron dito na wala eh. Okay. Ayun, binigyan. Nilagyan na ng yellow. Ayan, o. Thank you, Shin. Sigurado ko ito yung sa akin, ha? Yes, sir. Hindi ako nag-toothbrush. Para ito naman ng ano natin. Pinagmamalaki nating barley drink. Yup. Na sa lahat ng mga acidic dyan, sa lahat ng mga may problema sa stomach, Present. Yan, sa mga constipated lagi. Healthy to. Maganda palate cleanser. Sarap. Pare, paborito ko na tong Coco Barley, di ba? Ito yung bago nating Coco Barley. Sobrang paborito ko ng coconut. Ako, every morning, bago matulog, walang problema. Hindi ka effort, hindi effort na magpe-prepare ako ngayon. Kasi, nilulook forward ko siya. Sarap eh. Pwede ba i-dextrose yan? Pwede. No? Nagkasakit ka, dextrose mo na para diretso na sa veins. Oo. Ha? Di, tsaka ano na eh, ang dami niyang testimony, bro, about sa ano, sa mga internal problems na nare-resolve. Yeah. With whatsoever reason. Kasi, siguro it's because of the fiber and the, ano yan, micronutrient content. Oh, grabe. Wow. Ilan nga yan? 68 micronutrient content. Ngayon ko lang naririnig to, ha? Talaga, naturally may ganun yung barley o dinadagdag na lang? Hindi, naturally, bro. Talaga? Kasi kahit ngayon ng mga sinasabi mo dati ng mga dati pa, bro. Barley pala talaga yung food nila. Ancient food talaga. Kaya nga sabi, ang daming nabanggit about barley sa Bible natin. Kasi sobrang dati pa nung ancient times. Talagang kahit yung mga gladiator na sinasabi mo. Feeling ko yung grains na tinitake na yung barley din eh. Sama yung barley. Sama yung barley. In fairness, ako, wala akong nabalitaan ng mga testimonials. Sapat na sa akin yung epekto nyo sa katawan ko. Yeah. Na-try mo na, di ba? Oo, sa shooting namin nila Boy 2, binigyan ako. Nainggit ako, nakita ko meron silang drink eh. Nagtimpla sila para sa akin. Okay. Dati kasi na-try ko to, hindi ko nagustuhan kasi
Para kung kumain ng damo eh. Ibang brand yun, bro. Walang tapos ito, nakatikim ako ng may kasama ng tamis. Yes. Tapos chinek ko, stevia naman. Stevia yan. Hindi naman cane sugar. So, sarap na sarap ako, bro. Ah. To the point na hindi ko na lang siya iniinom sa shoot. Iniinom ko siya sa bahay. Yes. Ako kasi, may acid reflux ako eh. Okay. So, you might wonder, bakit si Pepe may acid reflux? Healthy yung kinakain niya. It's actually mental. Kasi bro, ako, nasa panahon ako ng buhay ko na yung mga trauma ko mula pagkabata, tsaka recently, nagsanib puwersa, bro. Nag-fusion. Nag-fusion eh. So, bro. Ano siya, tawag dito? Recent lang yan. Recent lang. A few years ago lang. Tapos, napalala siya. Daan ka muna, tricycle. Ayan. Napalala siya noong naka-witness ako ng car crash in front of me, bro. Okay. And I was supposed to be in that car. Bro. Hindi ako makatulog na maayos. Tapos, hindi ako makahinga. Sinugod ako sa ospital. Panic attack na pala siya, bro. Okay. Yung panic attack ko or yung anxiety attacks ko, it activates my acid reflux. Yun. Kaya ako may acid reflux. It's really mental. Talaga? Pwede pala yun? Yes, bro. Nagde-trigger siya ng sa... Sobra. Actually, bro, mas malalang makatrigger ang mental sa kahit anong physical na sakit. Sabi nga sa akin ng isang doktor, especially during the time when I got burnt out sa trabaho ko, nagpahinga ako sa showbiz. I mean, siguro, nabalitaan niyo yun. Nagpahinga ako for a year. Kasi I went through depression. Because I got burnt out. Alright. Sabi ng doktor ko, nung pinuntahan ko yung mother ko sa Switzerland, hindi mo siya mapaghihiwalay, bro, kasi konektado yung utak mo sa katawan mo eh. Yeah. Pag inabuso mo yung katawan mo, chances are, eventually, yung utak mo bibigay. So yun, parang, ang dali natin makalimutan yun eh. Di ba? Na feeling natin yung utak natin nasa Pasay, yung katawan natin nasa Fairview. Pero hindi eh. Palagay na natin magkalayo sila, pero may isang train lang eh, na nagko-connect sa kanila eh. Anyway, so yun, eye-opener for me yun, na maraming sakit, nagsisimula siya sa pagkalagi kang galit, paglagi kang stress. Yan. Sa mga laging galit dyan. Totoo yun, bro. It causes heart stress. attacks, causes different mental conditions. Laging nag-worry. Yes. Yes, bro. So it starts with the mental, with the brain, tapos nagmamanifest siya sa katawan. Galing. May ganun pala. Kaya lahat konektado talaga. Bro. Galing, bro. Kasi nag-elevate to dun sa, actually, sinishare ko yun sa mga students ko ngayon na talagang, if they want to be successful in life, kailangan maging mindful sila dun sa 5 aspects. Na, which is in relation to what you're sharing. Na imagine mo, no, kahit ako ngayon ko lang narinig na kayang mag-trigger yung mental state mo sa physical or sa health mo. Yes, sabi ng doktor ko, hindi mo siya pwedeng ihiwalay. Tandem talaga sila. Bro. So, importante rin pala talaga, bro, that you protect your mind. Always. Not only in terms of sanity mo, but also pati sa health mo. Yes. Kumbaga, kung maingat tayo sa pinapasok natin sa bibig natin, kailangan maingat din tayo sa pinapasok natin sa utak thoughts. natin. Yes. Kaya, ito, pinag-uusapan na natin yung health ng utak natin. Yes. Yung mga nakikita natin sa social media. Yan. Di lahat ng yan kailangan natin ikutsu. Totoo. Di lahat ng yan. Actually, marami doon, hindi natin dapat tinitingnan. Agree. Kasi, it's part of the nature of social media eh. Diba? Kung saan maraming engagements, mas magiging sikat siya. Kapag nag-react ang tao, mas sisikat yung post. Ang problema, kailangan mo ba yung post na yun sa buhay mo? Actually, bukod sa hindi mo siya kailangan, nakakasama siya sa'yo. We have to start with what we feel when we read a post. Yes. When you feel overwhelmed, when you feel heavy on the chest or sa chan or sa ulo nahihilo ka, listen to your body.
Ibig sabihin, it's Iwasan mo toxic na. for you. Hindi na makakatulong yan. Yes. Para kang kumain ng lason. Yeah. Wala naman sa atin kumakain ng lason eh. So, siguro yun yung kailangan natin paalala sa mga sarili natin kasi aminin na natin tayo, guilty rin tayo dyan eh. May mga pagkakataon na, 30 minutes na akong nasa social media, tumigil ng thumb ko Agree. Diba? Kasi it's very inviting eh. Parang ginaganyan. Yeah. Consume me. But then again, it helps us if we help ourselves. Sabi nga nila, smartphones are for smart people. Diba? So we have to be smart. Diba? Kailangan gamitin natin yung kokote natin. Ang galing mo doon Tamasyan ka talaga. Gamitin natin kokote natin. Agree. Diba? Kasi minsan ako din pakiramdam ko every time I scroll up tapos recently pa naman uso yung mga road rage, 'di ba? Yung parang bro. 'di ba? Sa Antipolo pa naman tayo. Mga pala sumalangit na ang mga biktima ng Peace ng pagkagalit na nung nung grabe yung moment na sobrang during that time. Wala ako iba nakita kundi yun. Kaya guilty rin ako dyan, bro. Siyempre, ikaw, chismoso ka din minsan eh. Yung pag gusto mo na lang magpahinga, wala ka na isip. Grabe nangyayari pala to. May nangyayari palang ganito. So, it affects you also eh. Parang instead na marirelax ka na lang bago ka matulog, makakaisip ka pa ng something that you can be stressed about. Yes. Kaya, galing. And it's part of somehow it's part of human nature eh. Na siyempre malaki yung sense natin na community. Yes. Ano nangyari sa kapitbahay natin? Ano nangyari? Ano nangyari sa tao na yan? Nakakilala ni ganito. Diba? So, hirapan tayo hindi i-check. Diba? Tingnan ko lang saglit. Yung saglit mo magiging isang oras na eh. Tapos siyempre may algorithm. Lahat na ng post yun ang makikita mo. Diba? Siyempre. Kanya-kanyang edit na. Tsaka smartphone nga eh. Kung anong gusto mo, kung anong chinecheck mo, it will feed you more of that. Agree. Yun. So, doon na pumapasok yung willpower. Ang tanong dyan, ito ba ay nagko-control sa akin o ako nagko-control sa gadget? Yun. Yan. Magandang topic to, bro. Maganda yung sinishare mo sa mga followers natin. Kasi, ay, nako. Ako, every time nagko-coach ako, bro, hindi ko maintindihan minsan na gusto ko silang, marami ang gustong tulungan kumita ng malaki. Pero most of the time, I observe na marami talaga sa atin sobrang stubborn when it comes to discipline to help ourselves to be better. Alam mo na makakasama sa'yo, alam mo na hindi nakakatulong sa'yo, but still you keep on doing it. Diba? Parang, alam mo namang hindi healthy, alam mo naman nakakapagpatamad sa'yo, pero ginagawa mo lagi. Alam mo namang, yan yung rason, ba't wala kang pera? Ba't maliit yung pumapasok na pera sa'yo? Pero ginagawa mo pa rin. Alam mo yung ganun. So, ang tanong bakit, coach? Ayun nga eh. Yun yung tanong bakit. Diba? Bakit? Para sa akin lang based on my experience, it's also one of the main reasons kung bakit nag-migrate na kaming family sa Mindoro. Kala mo sa ibang bansa. Sa Mindoro lang. Mindoro pa lang. Mindoro pa lang tayo. Hoy, maganda dyan Mindoro. Diba? Pare. Ano nga yung beach dyan, bro? Yung White Beach sa yung Puerto Galera. Puerto Galera, yes. Yan. So, para sa akin, umabot ako sa punto na yung stressors ng Manila took a toll on our mental health, family ko. Na meron kaming instinct na saan ba tayo pinaka-recharged pag nagbabakasyon. Yeah. Mindoro. Kasi may kaibigan kami doon na may-ari ng isang resort, Tribal Hills. Tapos sa bundok siya. Okay. Pagpunta namin doon, when we finally decided na, sige, doon na tayo tumira. Lahat ng stressors nawala, coach. Yung anxiety ko, hindi ako binibisita gabi-gabi. Galing. Yung reflux ko, nawala. Acid reflux ko, nawala. Which is ano yun, bro? Everyday mo as in na experience nung nandito ka? Yes. Kaya dependent talaga ako sa barley tsaka sa mga iba't ibang healthy na tsaa. Oo. Chamomile, ganyan. Yes. Tsaka yung yung tinatawag nilang pukingan or blue ternate. Okay. Anyway, pag nandun ako, hindi ako nakakaramdam nitong mga physical ailments. At the same time, ang daling matulog ng maaga at gumising na maaga. Yan ang pinaka-challenging ngayon. Yes, pero pag nandito ka sa Manila, challenging siya. Kasi nga, sinasabi ko kanina sa kwentuhan natin, coach,
yung general na pag-iisip ng lahat ng Manileño, tinatawag kong collective consciousness, nakaka-apekto siya sa lahat eh. Yung mga stressors ng Manila na kailangan mo laging magmadali, kailangan lagi kang may ginagawa. Kasi ganun yung lifestyle dito sa Manila. Kung ano yung lifestyle sa kalsada, sa EDSA, nadadala natin sa bahay. Ba? Ang hirap niyang ibalanse. Agree. Tapos sabi rin ng isang wellness coach ko, pagka meron kang bigat na nararamdaman, kailangan mo siyang ilabas. Ang problema, nababato mo sa kapwa mo tao. Okay. So, lumalaki lang siya. Pag nasa bundok ka, ibabato mo sa puno, yayakapin lang na puno yun eh. Yung bigat na yun. Agree. Oo. Agree. Ngingiti lang yung puno. Sige, give me some more. Give me some more. Give me some more. Yan ang gusto ng nature. Oo. Kaya nga, pag yumakap ka ng puno, you feel better eh. Ganun ba yun? Wait lang. Mamaya. Sige. Scientifically proven din yun, coach, na bumababa yung cortisol level sa mga stressor sa katawan. Pag nasa nature yumakap ka ng puno. Sa puno talaga. Grounding din siya. So, is it the same sa paghiga mo sa buhangin? Or? Yes. Earthing ang tawag dyan. Same yun. Okay. Mapapansin mo agad pag nakahiga ako or nakaya ako sa puno, yung bigat na nararamdaman mo, unti-unting mawawala eh. Try nyo lang. Huwag dito. Baka iba mayakap mo. Tama, no? Yun. Kaya pala bro, pagka maraming gustong mag-relax, mag-unwind, ang hinahanap, beach, resort, ganyan. Kaya dito, yung sinasabi bundok. mo, kaya yung mga tao na sabi mong matigas ang ulo, ginagawa pa rin yung mga short-term na pampaligaya. Yes. Kasi, yan. kasi matindi yung pagod mula sa everyday Manila life. Yes. Na naghahanap ka ng short-term solution dahil alam mo na pagkatapos mong gawin yung short-term solution, balik ka uli sa stressful living. Walang enough na panahon para sa pahinga, recharge, at pag-pause. Parang yung sinasabi mo kaninang comfort food. Yes. Na parang most kahit of the hindi time, healthy yan. Kainin ko yan. Masarap eh. Basta maalat. Yan. Whatever will make me feel good for 5 minutes. Ice cream, chichirya. Tama, no? Galing. Yun ang tinuro sa atin ng pamumuhay dito sa Manila na kailangan lagi kang nagmamadali, kailangan sa isang araw marami kang na-accomplish. Correct. Saan natin napulot yun? Diba? Tapos pag pumunta ka sa Manila, pag pumunta ka sa probinsya, maaalala mo na di pala kailangan ganun. Di pala yan yung basihan ng success and happy life. Actually. Yun. Actually, kaya yan yung isa sa... Ako kasi, yan yung nakaugalian ko for the past 17 years sa business, bro. Talagang grind talaga. Kasi nga... Sleep when you're dead. Oo. Diba? Parang, diba? Sarap matulog pag wala ka na. Shit. Nakakatawa pero... Hindi, kasi bro. Hindi, minsan kasi, ang pinanggagalingan ko naman nun, bro, yung, hindi kasi kami mayaman. I mean, hindi kami well off. Same. Before, so, parang ako, as a future husband, as a future father, eventually, sabi ko nung single ako when I was still, kakagraduate lang natin sa UST that time, parang, nung nakaranas ako ng maliit na salary, it's a big company, pero it's as basic as it gets, parang na-frustrate ako, na-pressure, na in a sense na, paano pag nagka-baby ako ngayon na? Sapat ba to? Diba? Parang, binigyan ko pa ng problema yung asawa ko or magiging partner ko, tapos dinamay ko pa yung magiging anak ko. Kaya kung hindi ako kikilos, ngayon, parang, problemado na ako, dinamay ko pa sila. Yes. So sabi ko, I have to do the grind, even if it takes for me to work harder and to have less sleep at night. Yun yung naging mindset ko that time. So siguro na naging habit, and eventually that's the reason why kumita rin naman ako ng malaki. I mean, naging successful tayo sa business. Nakatulong tayo sa maraming tao na naturuan natin. Ako, kasama ako doon. Ayan. Ito na mentor ko ngayon. Grabe naman yan, Pepe.
Pero gets. ang naging pambalanse ko ngayon na na-realize ko din na as you grow older pala, taray, grow older. Oy, mukhang bata pa kami ni Pepe, huwag kayong magulo dyan. Pero when you're, siguro at our age na, parang we tend to value more yung mga mas importanteng bagay rather than just earning money. Kasi nasubukan na natin. Ako, personally, nasubukan kong kumita ng malaki. Yung mentor ko, bro, sobrang laki ng kinita, sobrang galing sa negosyo, sobrang galing niya sa tao. Pero nung tinamaan ng COVID, bro, wala nagawa eh. So, sumalangit naman na? Yes. Okay. 2 months siya na-hospitalize. He's a good mentor, he's a good friend of mine. Kaya lang, nung tinamaan siya ng COVID, after 2 months, na-hospitalize pa siya. So, gumastos pa sila, yung family niya ng sobrang, syempre, ang mahal ng hospitalization ng COVID. Tapos, wala rin, hindi rin na naka-recover. So, nawala din siya. Baga panahon niya na talaga. So, it's a big realization for me na kahit gaano ka kagaling sa business, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kalakas ngayon, kapag health problem na, pag health na tinira sa'yo, wala kang laban eh. Kaya lalo na pag hindi mo pinagandaan. Kaya, I'm happy with what we're eating right now. Kasi, if this is gonna be our lifestyle for the next 10 to 15 to 20 years time, di ba? I mean, I believe less ang sakit na makukuha natin for the next coming years. So, Pwedeng wala. Pwedeng wala. Diba? That's really a possibility. Pwedeng nahawa ka sa sipon or sa pero pwede yun. Pero I think lakas na ito eh. Yes. Mga sipon-sipon na lang na after a day or two, magaling wala na. Pero nothing too serious. Yes. At ang pinaka-ayoko, ewan ko kung ikaw din, yung pag may maintenance ka na, di ba? Parang meron tayong mga kabatch, I'm sure meron ka din, na as early as 35, 36, 37, may maintenance na. Sakla, no? Grabe. Diba? Parang may high blood na, may gout na. Parang hirap isipin na gamay ganun. Kaya ako, I'm thankful din kasi siguro, I appreciate all the efforts din na ginawa ko when I was like 10, 20 years or 10 to 15 years younger. Kasi wala pa akong masyadong pera. Consistent na ako mag-workout. Okay. Hindi man ganun kaganda yung katawan, pero yung consistent lang ba? Small gains. Kung dadagdag pa natin to, di ba? I think would be better. Yung sinabi mo regarding sa mga ka-age natin na may maintenance na, may gout na, high blood, etc. Gusto ko lang bigyan ng pag-asa yung mga kaibigan natin na ganyan na pinagdadaanan. Maganda yan, bro. Feeling ko baka may tamaan na ang ganda nun na napag-uusapan natin to kasi gusto kong malaman ng lahat na hindi pa huli ang lahat kahit na meron kang maintenance. Agree. Kasi based on my experience, medyo marami na rin yung mga kaibigan ko at nakilala ko na nagkaroon ng matinding sakit. Okay. Pero nag-try ng plant-based diet. After some time, nawala. Talaga? Like, isang perfect example. Wow. Meron akong mentor. Nagkaroon siya ng acting mentor. Nagkaroon siya ng lump dito. Okay. Kailangan patanggal kasi posibleng cancerous. Bro, nag-plant-based diet lang siya for several weeks. Nawala. Literal weeks lang? Yes, nawala. Nawala yung ano niya. So, it can be months for some people, but still, it's living proof na food can be medicine. Galing. Yes. Actually, natuwa ako dun sa sinabi mo na food is medicine. Kasi agree. It's the daily intake that matters. Anong ini-intake mo di ba? Pero ang galing, no? So, if you continuously eat, totoo if you continuously eat this kind of food, na walang halong masyadong cholesterol or, di ba? Preservatives. I'm sure
magiging iba. Nakita ko yung yung sa Netflix, yung sinubukan yung blood sample. Yung blood sample ng kumain ng meat, kumain ng beef, kumain ng chicken, tapos kumain ng plant-based. Tapos tinest nila yung blood. Pagkakain mismo. Tapos the following day, tiningnan yung result. Tapos tiningnan yung color, tsaka yung texture ng blood. Tapos nakita dun sa kumain ng beef, kumain ng pork, kumain ng chicken, na medyo malabo yung blood sample. Pero yung kumain ng plant-based, sobrang clear nung blood. Linis. Oo, linis. So, dun ko na-imagine na that's what's happening pagka naging continuous plant-based ka na, no? You are what you eat. Yun yata yung sinasabi mong documentary series. Yun yata yung napanood ko eh. I think. Pati yung mga athlete, nagko-convert, gano'n. Mukha. Medyo marami rin eh, mga ganong... Pero gusto kong panoorin yung kay Jackie Chan tsaka yung kay Go. Sila yung producer pero wala siya doon. Si Arnold. Ano ulit na yun? The Game Changers. The Game Changers. Ganda nun, coach. May enjoy mo yun. May inspire kang bigla mag-workout. Yun. Huwag mo na panoorin ng gabi kasi baka bigla ka magpa-push up eh. Bigla ka mag-push up, no? Oo. Galing. So sa mga kaibigan natin na may nararamdaman na yung mga tingin mo mali yung decision making mo sa food intake mo before, sa lifestyle mo before, kaya you're suffering from something right now. O guys, tip lang, I'm sure makakatulong sa yung plant-based on a daily basis na gagawin mo na lifestyle, 'di ba? Saka syempre disiplina, no? Disiplina. Ikaw, Pepe, ano yung mga disiplina na ginagawa mo na daily basis? Okay. On your end. Thank you for that $1 billion question. Pero kasi kanina pa umiikot sa utak ko nung nabanggit mo yung tungkol sa blood sample. Yeah. Kasi babalikan ko lang yung nabanggit ko kanina regarding sa responsible social media usage. Okay. Or ano bang term doon? Yung sa dulo ng dila ko. May edit naman to, no? Oo. Mag-isip eh. Kasi yung, nakalimutan ko yung term eh, pero meron yung sleep. O basta yung tamang paggamit ng cellphone. Alright. Yeah. Nagbasa ako ng libro recently na may Doktora Intal pangalan. Nakilala na misis ko sa Veg Fest. For the longest time kasi, meron akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko pag may nakadikit na cellphone sa akin. Sa pocket ko, sorry tema yan, nararamdaman ko na may weird feeling sa balls ko. As in. Talaga? Tapos may times na pag malapit siya sa akin, nahihilo ko. Alright. So, there are studies already saying na, di ba nung bata tayo, pinagbabawalan tayo na huwag mong dikit yung ulo mo sa TV dahil sa radiation. Apparently, may connection din pala siya sa cellphone. So, ang term niya ay EMF. Nabasa ko doon sa libro. To answer your question, to maintain discipline, I make sure na every night nagbabasa ako bago matulog. Nice. Ng libro. Kasi, nire-reset niya yung focus mo. Kung masyado kang maraming ginawa sa isang araw, you focus on what you're reading also. And syempre, you're also feeding your brain. With good thoughts. When more information, pinapataba mo yung utak mo, basically. So, isa sa mga paborito kong binabasa ngayon, yung libro ni Doktora Intal na Stop Cooking Your Child's Brain and Yours Too. Kasi marami ng studies saying na hindi healthy yung nakadikit sa'yo yung cellphone mo. Maganda, i-loudspeaker mo o gumamit ka ng headset. Not Bluetooth earphones. Headset. Ito pa isa, yung Bluetooth earphones recently, meron ako magandang Bluetooth headphones. Ginagamit ko siya pag naglalakad kasi mahilig ako mag-sound trip habang naglalakad eh. Napansin ko, isang beses, nahihilo ko. Okay. Ang problema ko, tinitiis ko nung una kasi ang ganda nung, pwede siyang Bluetooth headphones pero pwede rin siyang de-wire. Okay. Pero mas maganda yung quality niya pag Bluetooth.
So, tinitiis ko yung sakit ng ulo ko. Eventually, hindi ko na kinaya, pre. Talaga? Pinatay ko yung Bluetooth feature niya, tapos sinaksa ko na lang. Tiniis ko na lang kahit medyo low quality. Nakumpirma nung libro na Bluetooth devices, cellphones, anything around us, power lines na malalaki, na may EMF, electromagnetic frequency o radiation, nakaka-apekto siya sa katawan. Okay. Nung ineksperimentohan nila yung dugo, without cellphone use or these gadgets with EMF, kumpara sa gumamit ka ng cellphone, ang laki ng difference. Nagka-clamp yung dugo mo pagka gumamit ka ng cellphone ng even just for 10 minutes. Yes. Ibig sabihin nun, kaya ka nagkakaroon ng migraine kasi hindi dumadaloy ng maayos yung dugo mo. Dahil nga nagka-clamp siya eh. So, isipin mo na lang, that's the most minor ailment that you can have. Ano pa yung pwedeng puntahan nun? Pag hindi dumadaloy ng maayos yung dugo mo, di ba? Eventually. So, parang nakakatakot siya at first glance, binasa ko yun. Paano yun? We're surrounded by gadgets. Everyone's doing it. Diba? Sabi nila, patayin mo yung cellphone mo. Hindi naman pwedeng laging nakapatay yung cellphone mo. Thankfully, merong isang gadget sa next podcast natin, isi-share ko kung ano to. Hey! Nakalimutan ko eh. Grabe yan, may next tayo. Meron. Kasi itong gadget na to, Japanese technology siya, na same creators ng Kangen water. Sasaksak mo lang siya. Sasaksak mo lang sa bahay mo, kinakain yung EMF, yung radiation. Binabalanse niya. Pero okay pa rin yung Wi-Fi connection mo. Epekto niya dun sa mga taong gumamit nito, maayos yung tulog, walang headache. So, yung mga hindi mo napapansin before. Kasi, isa sa mga epekto ng EMF or ng radiation mula sa gadgets, nagpuputol-putol yung tulog, masakit yung ulo mo, kakaroon ka ng iba't ibang pain sa katawan. Parang yan na yan yung pakiramdam ni Sasha, pinag-uusapan namin, bro. Talaga? Nagigising siya 2 a.m., tas 3 a.m., so nagugulat siya. So, yun pala yun. Yes, bro. Kasi bukod dun sa electromagnetic frequency, yung EMF, yung radiation mula sa gadgets, pag binuksan mo siya, two-headed monster siya eh. Pag binuksan mo yung phone mo, may blue light, di ba? Yung blue light niya, it tricks your brain to stay awake. Kaya hindi advisable lang gumamit ng phone an hour before sleeping. Yun yung advice nila. An hour before sleeping and an hour before waking up. Kunwari, matutulog ka ng 10 p.m. 9 p.m. huwag ka na mag-cellphone. Pagkagising mo, 7 a.m. hanggang 8 a.m. huwag ka mag-cellphone. Your brain will thank you. Yun. Your brain will be very grateful. For many reasons. So yun, next podcast. We're not trying to hindi natin sinasabing masama itong mga gadgets kasi it's part of the modern world and it's also helping us. Pero kailangan din nating i-promote yung mga gadgets na tumutulong sa atin na hindi natin ma-absorb yung EMF, yung radiation. At itong isang gadget na to, doktor nagsabi, ang laking tulong sa pamilya niya. So, for all we know, pag nasobrahan na, doon nagsisimula yung mga sakit eh. Long-term effects, di ba? Yun yung nakakatakot. Hindi, nagulat ako kasi bro, what you're telling us right now, what you're sharing us right now is already happening sa amin, sa bahay. Like for example, minsan hindi ka makatulog, or madalas hindi ka makatulog. Sakit ng mata mo, sakit minsan, ng dito mo. Ako, natitrigger ako ng migraine, di ba? Yun talaga eh. Ako, yun ang pinaka-ayaw kong sakit talaga. Lagnatin mo na ako. Sige, sagad mo na. 40, whatsoever. Pero, pinaka-ayaw ko talaga migraine. Bro. Sobrang bad trip. Nagpapa-hospital talaga ako agad pag gaganon kasi di ko kaya. Tapos lately, yung daughter ko, yan, si Sasha, sabi ko, bakit parang lagi kang lutang? Sabi ko sa kanya. Tapos, ano pala siya, bro, na nagigising pala siya. Nakakatulog siya ng 10. So, kaya niyang, pag sinabi naming matulog ka ng maaga, matutulog siya ng 10. Kaya lang, lately, nagigising siyang 1, tapos nagigising siya ulit ng 3, tapos pasok siya ng 5, gising siya ng 5 kasi papasok na siya. So, parang yun yung nagiging challenge na kinukwento niya sa akin lately. Hindi siya maganda sa brain, bro. Kasi may mga sleep cycle na hindi natatapos. Importante yun for brain development. Yung light sleep,
yung REM sleep, rapid eye movement, yung dream state, tsaka yung deep sleep. Pag naputol kahit isa doon, hindi nakaka-function na maayos ang utak. Yeah. Kaya lutang. Okay. Kaya mahirap mag-focus. Guys, narinig niyo yan. Sinabi ni Pepe, Actually, si Dr. Intal lang nagsabi noon. Nakinig lang ako. Science ang nagsasabi Hindi, noon. pero it's may sense Make sense siya Marami ngayon, hindi na rin makatulog sa gabi. Na maayos. Oo. Dami na nga sa kalsada ngayon. 11 o'clock na. Traffic pa din Diba? Bakit? Ayaw na matulog ng mga tao. Nagpalit ka na ng uwi para walang traffic. Pagdating mo sa kalsada, ganun pa rin. Wala pa rin Kaya naiintindihan ko ba't ka nasa Mindoro ngayon, bro. Kumbaga, serbisyo ko na sa Manila yon. Kung nilalang lang yung Maynila, nakaganyan na siya. Bigat. Ang daming tao. Pagod na, no? Grabe. Yes. Ganda ng topic natin. Yeah, man. So much about health and wellness. Puti ka, sorry tama ba gusto natin pag-usapan yung 5 aspects of health? So, pag-usapan natin yung mental, yung physical, yung emotional, yung parang spiritual. Siguro tuloy natin sa financial and then end it with spiritual, no? I agree. Ikaw naman tatanungin ko, coach, kasi sa financial aspect, hindi ko pa siya strength and I want to learn more. Actually, isa sa mga goal ko, since I have these advocacies, gusto ko mas magkaroon ng maraming panahon with my family and my advocacies together. Yes. So, ibig sabihin nun, ayoko magtrabaho na lang kahit na ayoko para lang kumita. Yes. I want my money to work for me. Yes. Diba? I think we all want financial freedom. Oo naman. Right? Oo naman. Paano mo yun naabot? At ano yung tinahak mo landas para umabot ka dun? Well, thank you for that wonderful At dyan po nagtatapos ang first part. Abangan nyo na lang yung next. Hindi, galing kasi this is something na talagang I think achievement ko sa life na hindi lahat nakakagawa na kasi kami hindi naman talaga kami financially okay nung bata kami. So, parehong parents ko employed. So, same. Ang hirap ng perspective na minsan pag nasa UST tayo, nung mga panahon natin, nainggit din ako sa mga classmates ko na de kotse. Alam mo yung, pag nag-iayang magtagaytay, anytime. Yeah. Kayang magtagaytay ng walang intindihing budget. Yeah. Diba? Yeah. So, bahala na si mami dati. I mean, may kaklase ako nun. Bago pa lang yung Mazda 3 nun, naalala ko. Pinababa ako sa parking lot, sabi sa akin, papakita daw ako sa akin, tapos biglang bumili ng Mazda 3 pala. Sabi ko, bastos to Siyempre, nakakaingit din, di ba? Oo. So, it's a good thing na yung experience sa UST also, and dito sa Manila, challenge me to be better in terms of finances. Kasi, nakakakita ako ng mga successful people financially na grabe iba mag-isip. So, doon ko natutunan. Mindset, no? Yes. Nung nasa workplace kasi ako, earning 12,000 pesos a month sa BPO that time. 2 p.m. yung out ko sa work. So, every after work, since nakita ko na nga yung scenario na tagal ng promotion nito, tagal ng pagkita ng malaki nito, tagal ng paglaki ng salary. So, dahil hindi ako makapag-masters, kasi wala nang support na ma-provide din sa akin, kasi nga, retired na yung both parents ko. Nakakaya rin naman, humingi pa. So, hindi ko masustentuhan yung sarili ko sa masteral and sa additional schooling. What I did, bro, pumunta ako sa, nagganap, dalawa lang ang pinupuntahan ko after work. Either nasa gym ako nung company namin, libre kasi. So, pupunta ako doon sa gym to work out, or doon ako pupunta sa bookstore sa Trinoma. Okay. Fully booked. Okay. Yeah. That time, pwede pa magbasa. Okay. As in, literally, kahit di mo bilhin yung book,
Malay mo, eventually, maging sponsor natin yung Fully Oy, Booked, di ba? baka naman. Baka naman. Guys. That's where I started. Okay. I started Gawain reading ko din books. yun. I started reading books. Hindi ko binibili. Binabalikan ko lang. Minsan, tinutupi ko na din. Para pagbalik ko, ito yun. So, parang doon ako nag-start. I started reading a book na tumambay ako sa business section. Pagtambay ko doon sa business section, I started reading business books. I read a lot of bibliographies like Henry C. Lucio Tan, Go Hong Wei, and Robert Kiyosaki, Donald Trump. These are the best-selling authors na nagpaintindi sa akin na ganito pala perspective ng mga billionaires and ng mga talagang multimillionaires. Ito pala din yung experience. Imagine mo, halos everyone started from scratch. Even Henry C., even Go Hong Wei. Kahit sila mismo before, nagsimula sa wala. So parang, doon ako na-boost na, kahit pala wala akong pera ngayon, pagka ginusto kong magkaroon ng marami, basta nandun lang ako sa direction na yun, magagawa ko din. Okay. Yun yung nag-boost ng confidence ko. And then I started, and someone offered me a business. Yun sa industry namin ngayon, na nandito kami. Doon ako natuto ng mas malalim. Kasi kung dati, books lang yung mentors ko, ngayon, real life na yung mga mentors na meron tayo. So, personally, I can ask them, anong perspective mo, coach, pagka ganito? So, ang galing kasi parang iba pala talaga sila mag-isip. How did you meet these mentors? Dito na, sa business na. Okay. So, I was invited to be part of their organization. And then, sabi nila, turuan nila ako mag 6 figures a month. So, syempre, nung una, duda-duda pa ako kasi 23 years old pa lang ako noon eh. So, parang, talaga ba? 6 figures? Tapos, eventually, sabi ko, sige, wala namang wala. Ba't ako mag-iinarte? Wala naman akong pera. So, give it a try. Pag may nangyari, di good. Pag wala, di wala. Nothing to lose. Nothing to lose na eh. Diba? Yung pagkain ko every day, pinagkakasya ko eh. So, parang ako, ano pang iaarte ko kung meron naman willing tumulong sa akin, di ba? At willing magturo sa akin. So, nakitaan ka nila ng potential. Yes, kasi when I joined their organization, talagang inaral ko din talaga. I invested a lot of time attending trainings, going out with them, listening to them, observing what they do. Tinitingnan ko kung paano sila magsalita, gumalaw, mag-isip. So, dun siguro ko talaga nag-grow sa business. Kasi mahilig ako mag-observe eh. Pag gusto ko matuto, even sa faith ko, minsan pagka nasi-shake ako, gusto ko may kausap ako na faith, yung talagang solid yung faith. Diba? Kasi shake ako eh. So, gets. Parang ganun yung nangyari sa aking transformation. Na eventually, it turns out na na-develop ko yung personality ko tsaka yung mindset ko sa entrepreneurship. Iba pala yung nasa field ka na, iba yung binabasa mo lang siya. So, yung dalawang mundo na yun, na napagsama ko, I think that's the strength that happened to me. Kaya, napunta ako sa gantong estado financially. Okay. So, ayun, dapat maganda rin yung opportunity, maganda rin yung business, tsaka maganda yung circle. Kaya ngayon, yan ang pinaka-isa sa iniingatan ko na to build your network. Yeah. Talaga na mas gumaganda yung circle mo every time. Every year. Ganon. Ang ganda nung sinabi mo, pinaka-napulot ko sa sinabi mo yung bukod sa pagiging porsigido, education eh. Yes. Kailangan aralin mo rin kasi ang hirap maging tatanga-tanga. Sorry, pwede ba yun? Oo, pwede yun. Ang hirap maging tatanga-tanga lalo na sa panahon ngayon eh, di ba? Totoo. Magugulat ka na lang, ano nangyari? Oo. Kasi hindi mo inaral. Di ba? Kahit yung basic lang, di ba? Basic knowledge lang. of it. Basic yung lang. problema kasi ngayon, may mga pagkakataon na we do something blindly, which is one of the biggest mistakes, no? Kailangan man naiintindihan mo kung ano yung pinasok mo. Tsaka na-realize ko, ito kasi yung business na ginawa ko, ironically, hindi siya yung business na aralin mo muna bago mo
bago mo gawin. Mm. Dito, ang pinagkaiba niya, gawin mo muna, saka ka matuto. May ganong factor siya. Okay. So, ang laki May ganun din palang side. ang laki ng trust factor na pagkakatiwalaan mo na pagka nandun ka na, dun ka matututo along the way. So, every step of the way, ganun. So, ayun. Kaya, 17 years ko nang ginagawa yung business. Talaga? Yeah, 17 years. So, dami ko na rin natulungan kasi ang naging passion ko naman, kung paano ako natulungan ng mga mentors ko before, kung paano ako na-encourage, kung paano ako na-mindset ng tama, kasi pwede kang ma-mindset ng mali eh. I'm just so happy kasi tama yung mga taong nabigay sa akin na hindi mga nang-scam, hindi nang lalamang, hindi na. Pwede ko bang banggitin na itong business? Or in the general sense, correct me if I'm wrong sinabi mo kasi nang-i-scam. Sorry, naputol kita, Coach. Sige, oo. Kasi feeling ko importante na malaman din ng audience mo na may mga natatakot dahil natatakot ma-scam because of past incidents. And I believe, if I'm not mistaken, you're talking about incidents with other networking companies in the past. Yes. So, kaya nagkaroon ng bad connotation yung term na networking. Agree. Gusto kong matutunan ngayon, tama ba, hindi mismo yung concept ng networking ang masama. Yes. It's how people handle it. Yes. Kasi, ito yung isang gusto kong simulan din eh. For example, I have this idea. May isa akong kaibigan na creative. Alright. Ako, ang puhunan ko yung ideas. Mm-hmm. So, kailangan niya na ma-push siya. Kunwari, may kaibigan ako, gumagawa siya ng furniture pieces out of, kunwari to, old wood. Tapos lalagyan niya ng artwork. Wow. Magaling na karpentero, magaling pa na artist. Galing. Nakita ko ng potential. Okay. Sabi ko, Tol, paano kung tulungan kita sa network mo, mag-create ka lang na mag-create, tapos magbibigay ako sa iyo ng mga ideas for what you will put as an artwork. Yes. Kasi benta natin, may porsyento lang ako. Pagkasunduan lang natin porsyento, kunwari, 10% lang sa akin, sa'yo yung 80%. Game ako dyan, Tol. So, yung ganong commission-based, para sa akin, hindi siya masama kasi collaborative siya eh. Yes. So, yun ang basic knowledge ko about networking done good and right. Na it's commission-based. Tama ba, Coach? Tama. Okay. Kasi, ang network kasi, it's like word-of-mouth advertisement. Mm-hmm. Instead of commercials and instead of marketing it elsewhere, para nagiging ang pinaka-powerful na marketing arm ng isang networking company is the people who's marketing it. So, you share it to your friends. Pag nagustuhan nila, bibili sila. Okay. So, sabi nga nila, di ba? Ano yung mas powerful na advertisement? Yung celebrity na dati nang maputi, tas nag-endorse ng glutathione? Or yung kapitbahay mo, kababata mo, na dating maitim, biglang pumuti. Di ba? So, ganun siya eh. Galing. So, mas powerful pa rin talaga yung word of mouth. Totoo. And I've seen it for the past 17 years na nakaka-amaze makita yung business growth ng isang networking company and networking group as long as you do it right. And as long as you have the right foundation and principle. Kasi, kaya pumapangit yung industry, it's because of the people na gumagawa. Like, for example, just to convince you, I'm gonna share to you a lot of things na kahit di naman totoo. For example, sabihin ko sa'yo, sa akin yung kotse na yan, sali ka na. Sobrang classic, no? Pero in all reality, hindi naman. Diba? Nakita ko na yun eh. Diba? So, it's the way how they do it. Ako kasi when I started, siguro yun yung sinasabi kong blessing on my end kasi napunta ako sa isang grupo na at sa isang company when we started na ang foundation leadership. Ang foundation namin is more on character building instead of the unahin namin yung pera. Ang inuuna namin or focus ng mga mentors namin is to develop us. First, relationship-based. Leadership mo, yung sales skills mo, closing skills mo. So,
pati yung leadership mo, kasi crucial yung leadership dito eh. Kasi you're gonna build people. So, dadami yung distributor mo. Pag dumami yung distributor mo, hindi ka marunong mag-lead, how can you help them out? So, hindi figures-based, relationship-based. Yes. So, or mas angat yung relationship-based. Sumusunod yung nagiging byproduct yung pera, nagiging byproduct yung commissions, yung sales, kapag ka lumalakas ka. So, that's what I'm promoting to my team personally. Kasi kanya-kanyang culture talaga, iba-ibang company, kanya-kanyang culture. Diba? Kaya lang, as I age, diba? Turn 21. As I turn 25. Sige, 25. Pagbigyan natin. Pwede naman yun yung biological age eh. Uy, nasa rin yan yung pinanood natin, yung Or What You Eat, na parang kahit na ang actual age mo ay, for example ako, 37. Pero ang mental age ko or biological age ko ay 25. Yeah. May ganun eh. Kasi lalo na pag healthy living ka, meron din naman 37 years old, pero Actually, ang mental and biological age, 50. Yun na nga yung mga nagme-maintenance. Agree. Diba? So, grabe yung, yan ang pangarap ko bro, yung pagka puting-puti na yung buhok ko, pero warak pa rin yung katawan natin. Yes. Parang, nakakasabayan mo pa rin yung mga bata. Yes. Kayang-kaya. Kaya may point yung sinasabi mo na 25. 25. Sige ako, 27. Hindi kasi, pagka naka-experience ka na ng sobrang laking kita, sobrang successful na, dami ko na experience na dito sa ganitong business. So, parang mas nagmamature ka along the way. And nare-realize ko na sometimes, or most of the time, that's why people fail in this kind of business. Kasi pera kagad yung tinitingnan. Gusto kagad, kumita kagad, malaki kagad. Wala kang experience sa business eh. Tapos gusto mo, in an instant. Naglabas ka lang, biglang tatabo ka kagad na malaking pera. Yan ang Pinoy. Karamihan. Ako dyan dati. Karamihan. So, doon nagkakaroon ng pitfall. Kaya ako, mas in-encourage ko sila to focus on their growth first, and then the money will follow. Kasi pagka pinramis ko sa'yo, iba kasi the way they market things, or the company, ang minamarket nila yung mga flashy things like kotse, pera, pagyaman. I mean, okay naman. Pero minsan, pag overspill ka na nun, parang pag sumali yung taong pinaniwala mo, kaya iniisip nila na scam, kasi di naman totoo yung sinabi mo, hindi naman nangyari. Kasi nag-over-deliver ka. Nag-over-promise ka, nagsabi ka ng mga bagay na sobra-sobra. Kaya nung sumali na, tas hindi niya naranasan yon, yung expectation niya, hindi niya na-meet. Yes. So, dun lang siya nagiging problema, I believe. Kasi maraming network marketing companies na maganda yung products in terms of health and wellness. Nasa delivery lang ng mga distributor, nasa how lang minamarket ng mga companies. Kaya ako, dahil bata pa lang, nasa organization na ako, sa UST, nag-student council din ako doon sa commerce. So, laki ako sa organization ever since. Kaya para sa akin, para siya naging nature ko. Kasi organizational building to eh. Mas malaki lang yung pera or may pera involved lang. Kaya, dun ko siya ni-level. Na, yun lang naman difference eh. Ang pinagkaiba lang ngayon, may pera. Ganun. So, kailan tayo magse-session ng financial education? Doon na ba yung simula, no? Hindi, nakaka-inspire. Honestly, nakaka-inspire. Kasi, I believe, bilang tatay na rin ako ngayon, I have to be open to all possibilities. Yeah. And nagsisimula yun sa being curious. Yes. And then, learning about this venture. And then, if it's aligned with my advocacies and with my principles, then let's do it. Diba? Ang hirap kasi ng simula pa lang sarado ka na, wala ka namang alam about it. Yes. Narinig mo lang sa kapitbahay mo na hindi maganda. What does that say about your intelligence? Maraming ganun. Ako, aminado ako, dati ganun ako. Kasi, naimbitahan na rin ako dati nung college ako, CST pa lang. Nang isa kong kaibigan, naimbitahan parang alam ako. Ko yan. Kung magka-batch tayo, parang alam ko yan. Sige. Tapos bro, na-invite na ako dun sa isang
session, Presentation. presentation Yes. na nagpakita agad ng kotse. Yan, Gusto yan niyo ba kagad. magkaroon ng ganito? Yan, Tapos parang kami lahat, ganda ng kotse ah. Tapos, nag-ano kagad, nawala kagad yung interest ko kasi naamoy mo kagad eh. Naamoy na, parang too good to be true ah. Yes. Ayun na, tas ever since, naging sarado na ako. I mean, to be completely honest, up until recently, pag binabanggit sa akin nila Gio at saka nila Boy to sa shoot, may ganun akong, sige, if that works for you, pero out ako dyan. Tapos recently, mula nung nagkausap tayo, teka lang, parang, baka naman may mali akong pag-iisip na kailangan kong baguhin. And then, I'm asking questions and every time my questions are answered, mas nagiging malinaw sa akin na baka naman I'm missing out on something. I'm missing on something na magandang opportunity for my family. Yun. Maganda siya actually for a startup, especially sa mga gusto magsimula, mag-try, mag-business, walang experience, walang family background sa business. Kayo nga meron eh. Pero it's an ideal startup for corporate employees or people who doesn't have any business na gustong mag-try, magkaroon ng experience. Kasi ako ang hinabol ko nung una, bro, hindi kagad yung pera. Ang hinabol ko kagad, dahil nga nakakapagbasa ako ng mga books na, ang sabi doon, ni Robert Kiyosaki, sabi niya, if you want to really be good in business, of course, you have to have experience. So, na-realize ko, paano ko magkakaroon ng experience sa business kung nasa corporate job ako? So, I need to have a business. Ang galing lang kasi hindi ko kailangan ng million to start with this. I only started when I was new. Nung nagsimula ako, bro, 10,000 pesos lang. Talaga? Oo. That's the first startup. Inutang ko pa lahat yun, ha? So, hindi ko pera yun, bro. Inutang ko sa best friend ko, inutang ko sa mga kaibigan ko, inutang ko sa workmates ko. So, dun ko nabuo yung 10,000 kasi wala nga ako ipon eh. Di malaki pala yung mapupuntahan ng 10 billion ko. Oo naman. Pangarap. Kung may 10 billion kami. Doon lang nag-start. 10,000 pesos. And then, experience, sabi ko, I need to have a circle who's into business. Who has a good principle also na, syempre, tumasyan tayo eh. Uso sa atin yung compassion, di ba? So, parang, gusto ko yung same principle as I do. Ayoko nang nagsisinungaling ka, makabenta lang. Ayoko nang lalamang ka, kumita ka lang. Tapos mawawala ka agad ng gana. Ayoko nun. So, kung hindi siya align sa principle ko, ayoko siyang gawin. So, siguro, I believe that's the reason why tumagal ako. It's because when I started, yun yung grounds ko, yun yung mga foundations ko sa mga kasama ko. Kaya napamahal ako. Na-inlove ako sa industry and eventually, kung paano ko ngayon siya gustong gawin sa mga tao ko, yun na yung leadership na pinapakita ko sa kanila. So, kaya ito, part ng success, sinasabi ko sa kanila. Kasi puro kayo benta, puro kayo presentation, di kayo kumakain ng tama. Diba? Parang gulat ka, stress na stress ka na. Kasi pagod na pagod ka na, wala ka pang benta, tapos hindi maayos yung pakiramdam. So, tinuturuan ko sila ngayon, ini-inject ko sa kanila ngayon yung 5 aspects na mabalanse nila sa buhay nila. Kasi minsan, may mga parents na sa sobrang gigil kumita, kakalimutan yung oras sa anak para lang makapag-provide ng todo, which is wrong. So, yun yung mga binabasag ko. Kasi marami dito sa ganitong business, bro. Siyempre, ang gusto nung coach mo, hataw ka, talaga sagad ka. So, kahit mawalan ka ng oras sa family mo, dahil mag-aakyat na malaking pera sa akin, go. Yun yung hindi pasok sa akin. Kasi may asawa at anak na ako eh. Alam ko, naintindihan ko yung pakiramdam na I lost time with my kid. Kasi sobrang busy ko eh. So, those are the simple things na ina-apply ko sa culture ng grupo natin. Sa amin, personally, sa Spartans. Kaya, naalalayan ko yung mga may families, naalalayan ko sila. Kasi pagka iba yung coach mo, sige, grind lang, magpuyat lang, hataw lang. Sige, walang Sunday.
Walang church day. Wala. Ganun yung iba. Alam mo bro, ang ganda na sinabi mo kasi isa sa mga napatunayan ko sa modern world, time can be a luxury. Yes. Agree. Kasi ako, I love the simple life. Make no mistake about it. Gusto ko yung nakatira sa tabing dagat, nature Solid nga therapy. Oo. Pero kasi sa panahon ngayon, the simple life can sometimes be not so cheap Yeah. Alam mo yun? For example, Agree. I want the best education for my children. Yes. And it's not so cheap. Right? Kahit na Agree. holistic school yan. Oh. Diba? Hindi yung mga karaniwang mamahaling school. But it's still not cheap. Wala talaga. Right? Wala na. So, I want to have financial freedom for me to have a lot of time with my kids. Yeah. Yun ang main goal ko talaga. Yung nakakapaglaro ako with my daughter and my son nang hindi ko iniisip yung, shit, dapat kumikita ako ngayon. Hindi, may sapat akong pera sa bangko at kumikita yung pera ko. Yes. So, okay lang. Focus ako sa anak ko. That's the dream. And I feel like it's highly achievable. Saka, at least bro, bata pa nung, anong name nung Si youngest Payapa. Yung panganay si Payapa, yung girl, 4 years old. Si Pepito, 1 year old. Ang galing ng name mo. Payapa and Pepito. Yes. May, ako naman, kung may na-miss out ako, honestly, yung time na, dahil sobrang, walang-wala ako that time, when I was still 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngayon ako bumabawi pa lang. Kaya, ang ganda nung, idea mo. Kasi, nasa isang magandang place kayo, di ba? Tapos, you're still striving for financial success, of course. Maganda lang yan. You can still spend time talaga ng yung relationship ba. Hindi na kasi mababalik eh. Yup. Yun yung na-realize ko, bro, na, shit, di ko na mabalik yung 2 years old na siya. Parang ngayon, yayakapin ko, ayaw magpayakap. Parang maarte na kasi nga, dumadalagan eh. So, those are the things. Now, yun yung ma-enjoy mo dito. Kasi dito, wala siyang pilitan. Kumbaga, you can set your own pacing based on how you want it to happen. Pero syempre, the more you spend more time, the more you do the business, the faster. Pero it's on your own pacing. Banggitin ko na lang din siguro, bro, yung napag-usapan natin kanina without the camera na ang dilema ko nung una. Okay na ako sa product eh. I believe in the product because I've tried barley, the benefits. Nawala yung acid reflux ko. Maganda siya sa simula ng araw at sa gabi. Ang concern ko lang, may advocacy kasi ako na environmental protection. Yan. Sama natin yan. Advocacy ko na to kasi, naniniwala ako na walang basura na dapat tigilan na natin paglagay sa landfill. Kasi every time na nadadagdagan yung basura sa landfill, it creates a lot of problems for the environment and ultimately sa atin. Yes. Mabalik din. Kasi basic information lang for everyone. Okay. Yung nakatambak sa basura na halo-halo kasi hindi siya segregated, it's creating chemical reaction. Yung chemical reaction na yun, nagre-release siya ng mga toxic gases na masama pag na-inhale natin at nakakainit ng kapaligiran. Which is basically global warming. So, it's not advisable for the modern world. It's not sustainable. Kaya sinusuportahan ko yung mga companies, mga modern basurero, na kinukuha sa bahay natin yung mga produkto and create it into new products like new tables mula sa upcycled plastic, upcycled garbage. So, I am promoting circular economy. Galing. Ang concern ko lang sa products, for example, itong barley, kasi may option na nakasachet siya na. Actually, this is me hoping, praying na eventually, magkaroon sana yung company ng refilling station. Yeah. Diba? That would be the best. That would be the best. Pero habang wala pa nun, I'm trying to figure out kung I can still try this business while still not compromising my advocacy. Yes. Kaya ako natanong sa'yo, meron bang mga options na bulk orders o hindi siya nakasachet? Meron. Nabanggit mo meron. So I think that's a sign na I can try this. Yeah. Diba? Yung mga... Lagi, Pepe.
Yun. So, yun ang gusto kong ibenta sa tulong yon. Itong mga products na nakakatulong sa mga tao, sa kalusugan natin, pero hindi rin nakakasama sa kalikasan. Yes. Agree. Yun. Galing. Hindi ako, sabi ko kay Pepe kanina, actually. Ako kasi bro, ang gusto ko naman ngayon, gusto ko magkaroon ng community that I can support kung pwede every month. So that I can have this, alam mo yun, everything na kinikita natin, ay masupport natin sa community. Yun naman yung isa sa mga parang gusto ko simulan. Ganda this niya, year, bro. this 2025. CSR. Yes. Ganda Yun lang. Gusto ko lang maka-connect din sa mga, ano ba tawag dyan? NGOs ba yan? NGOs. Para, ang hirap kasi magsimula eh. Bro. Yan. I'm the man for you. Yes. I will be the bridge. Yan. Pumili ka, ilalatag ko sa'yo. Ayun. Kung sino makakasundo mo. Pero yes. Isa kasi yan bro sa gusto kong maging culture ng grupo din. Na sila mismo, hindi lang sila naka-gear towards sa pera. Gusto ko, some point, may na sila yun. Ano no? Kumbaga, at some point, meron silang higher level ng thinking na what's beyond yourself. Diba? Ito na, pumapasok na tayo sa spiritual, bro. Ayan na. Ang galing, no? Kumuha siya mula sa financial to spiritual. Tumatawid na. Ganda, bro. Kasi para sa akin, the best kind of self-love is service. Kasi when you serve, mararamdaman mo yung benefits sa sarili mo eh. You feel better. You feel like you are at your best. Yes. Bro, kaya yung sinabi mo na yan. Sorry, bigla ako nagkaroon ng vision, ha? Yan. Nabubuhayan ako, ha? Hey! Hindi kailangan ng alak. Barley lang tayo. Sorry, parang meron dito, ha? Hindi, kasi bro, advocacy ko yun, eh. So, I can talk all day about that. Naisip ko ngayon, hindi ako... Sales is not my forte. Okay. And to be completely honest, I don't like to spend most of my time selling to people. Yes. Diba? Kaya okay sa akin yung ganitong pag-encourage na try this. Try this. Kasi naniniwala ako and I love to talk. Yes. Plus, I love sharing the good news. Ngayon, speaking of good news, naisip ko ngayon, kahit na hindi ako focus sa pagbenta mismo dun sa mga tao na pagbebentahan natin, gusto ko magkaroon ng relationship with them. Yeah. By sharing with them na itong mga products na binili nyo, pag ubus na, containers na lang siya, I can connect you to these companies na pwede nyong pagbigyan nito. Para magamit pa nila at pagkakitaan ng mga employees nila. Diba? So, natulungan kita at ikaw, makakatulong ka. Okay. And eventually, babalik sa'yo yung biyaya. Diba? So, that for me is spreading the teachings of God. Kung sino man ang Diyos mo. May ikot lang yung blessing. Yes. Kaya hindi siya nauubos. Tama. It's always abundant. Galing. Diba? Yung may ikot. Ay, grabe, no? Pwede. Maganda, actually. Hindi siya pwede. Malupit. Kaya. Hindi, tsaka may purpose eh. Ako bro, ngayon, sa level ngayon, ang hinahanap ko, yung mas higher purpose talaga eh. Nandun na tayo eh. Oo eh. Kasi 25 na tayo bro, kailangan. Nandun na tayo sa 27 ka na. So, kailangan nandun na tayo ah. Bro, bago tayo mag-30. Oo, before 30 dapat, sabi nga namin kanina, kwento kami, vlog kami, di ba? Guys, today, meet natin si Lods, ganyan. Sakto, di ba? Holy week na. Basta Lods, podcast lang ha, wag mo kami tutur sa langit. Pero, this is a drink from the heavens. Yes. Sa sobrang sarap niya, pati mga shorts at pantalon namin kumakain. Daming marka. Ba't ganun? Sobra ba nasarapan na umabot sa shorts ko?
Naging tie-dye. Oo nga eh. Buti pala naka-green ako. Cheers, coach. Are, cheers. Grabe. And I think that's beautiful and enough for our first episode. Baka masyado na silang makalamang. Okay guys, grabe so sulit na yung nyo. I hope nakatulong kami sa inyo guys and syempre thank you Pepe for Thank you for Thank you, coach. for allowing us, diba, para ma-invite ka namin and matikman yung napakasarap. Yes. Tagal ko na naghahanap nito. Kay Pepe Herrera lang pala ako makakahanap, tsaka kay Sam. Sobra. Bago pa maunahan ng mga langgam, Shin, Jeho. Ayan na, banat na, please. Banat na. Sorry, hindi ko na nagamitan ng serving spoon, ha? Ito. May konting halong laway namin. Pero parang sumarap naman. Yes. Para sa inyo yan. Para sa atin yan. Galing. Thank you. Amen. Galing. Thank you, Lord. Iba ka. Okay guys, so thank you so much for your time and salamat dahil grabe magkasama tayo sa masayang kwentuhan at masarap na kainan today. Yes. With Pepe Herrera. And guys, don't forget to follow Nam Nam Sam in Instagram. So that's their page. So nyo lang, follow nyo and order na rin kayo pag follow nyo, 'di ba? Hindi pwedeng pa-follow lang. Try nyo lang. Try lang, syempre, 'di ba? Pero sarap, solid. Hindi kayo magsisisi. At sigurado ako may enjoy nyo to. Sa lahat ng mga health conscious dyan, sa lahat ng mga nagda-diet dyan at gusto ring magpa-abs kagaya ko, para sa'yo to. Okay, and syempre, don't forget to comment down below yung mga natutunan mo sa conversation namin ni Pepe today para at least, diba, magkwentuhan tayo sa comment section. And, of course, follow Spartans Elite and follow my page, Jason De La Cruz. Okay, para sa mas marami pa nating podcast video. Alright, so, thank you so much, Pepe. God bless. The vet. And follow your instinct.